5 days na manutong pa rin ang ating kangkong chips. Napakadali lang gumawa ng kangkong chips at mura lang ang mga sangkap. Ayan, napaka-crispy talaga. Kung gusto mo ng extra pagkakitaan, pwede mo ito subukan. Mabenta ito at healthy merienda pa at may sausawan pa. Tara, umpisahan na natin. At una natin nilagay ang 1 and 1/4 cup ng rice flour. At maglalagay din tayo ng 1/4 cup ng breading mix. Depende na po sa inyo kung anong brand ang gusto nyo gamitin dito. Ito na kasi ang nakita kong pinakamura. At maglalagay rin tayo ng isang itlog. Lagyan rin natin ng 3/4 cup ng cold water. Yung malamig na malamig talaga ha, yung isang pitik lang, yellow na. Charot! I-mix-mix lang natin ito. Tsaka natin ilagay ang 1/2 cup ng yellow. Ito ang sekreto natin para crispy talaga ang ating kangkong chips. Hindi po charot-charot lang ang paglalagay ng yellow ha. Napaka-importante ang paglalagay ng yellow. At kapag na-mix na nating mabuti, ilagay lang natin ito sa freezer para hindi mawala ang lamig. At dito, meron tayong 1/4 cup ng rice flour. Ito ang gagamitin natin na pamcoating dito sa ating kangkong. Dapat medyo basa po ang kangkong para dumikit ang rice flour. Dapat i-coat talaga natin itong mabuti para dumikit ang butter dito sa kangkong. Huwag niyo po isagad ang pagputos sa kangkong para may nahahawakan pa kayo. At kapag ganito na nakot na nating mabuti, pwede na po ito. At gawin lang po natin ito sa lahat ng kangkong leaves natin. At dito, nagpainit na ako ng mantika at ito na yung butter natin. I-mix-mix muna natin ito. Ayan, bago natin ilublob dito ang dahon ng kangkong. Dapat nakalublog talagang mabuti para malagyan lahat ng side ng kangkong. At mainit talaga ang mantika para crispy talaga ang ating kangkong chips. Sarap talaga nito pang merienda. Pwede rin ito pulutan. Baliktarin lang natin para pantay ang pagkaluto. At hintayin na lang natin ito na mag-golden brown. Ayan, at nag-golden brown na. Pwede na po natin ito hanguin. Dapat yung golden brown na talaga. Ito ang pinaka-importante ha. Pag hango nyo, ilagay nyo sa strainer. Pero yung strainer, lagyan nyo talaga ng paper towel or tissue para ma-absorb talaga ang mga excess na oil. Ang excess na oil kasi, yan ang madaling magpapakunat sa ating kangkong chips. Ayan, napaka-crispy talaga tingnan. Kung gusto niyo talaga ito i-stock ng matagal, ilagay niyo lang po sa mga lalagyan na nakasealed, yung hindi nahahanginan. Promise, pag natikman niyo ito, baka araw-arawin niyo ang paggawa ng kangkong chips. Bukod sa mura lang ang mga sangkap, healthy pa. Pa-shoutout muna tayo. Kung may food trip, hindi mo na kailangan bumili pa ng chips. Ito na lang ang gawin mo. Nakamura pa na, mag-i-enjoy ka pa sa sarap at lutong nito. Maraming salamat hanggang sa susunod po.